tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang pangunahing sandigan ng ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, ang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang muli niyang pagkabuhay ay tanda ng ganap na pagbabago ng buong nilikha. Buong galak nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito, kung saan pinadadaloy ng Panginoon ang mga pagpapalang bunga ng kanyang muling pagkabuhay. Si Kristo'y muling nabuhay, tunay ngang siya ang ating kaliwanagan. Atin po ngayong kantahin ang papuri sa Diyos. Sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, sasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kikapurihan, Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sa libutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga
sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin, sa Pasko ng pagkabuhay, kami mabuhay, sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu, sa kaliwanagan ng buhay mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea, na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya'y pinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang unay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang tinalaga ng Diyos, na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang lakas ng poon, ang siyang nagdulot ng ating tagumpay, sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Ang batong natakwil, nang agtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan,
ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo't magdiwang. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Purihin si Jesucristo, hain para sa tao, nagligtas na kordero, nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan, anghel na malinaw, kumot at kasuotan, buhay si Kristong pag-asa. Papunta siya sa Galilea, kami sumasampalataya. Buhay kang talaga, Hari ng ligaya. Magbasbas ka. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tupa. Magsalo tayo sa Kanya. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na nakakatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hahangal ninyo. Ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipanilawanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala at nawika nila. Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Noon di tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon at isinalaysay naman ng 2 ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Happy Easter po. Palakpakan po natin ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Sa Tagalog po, ang tawag natin sa linggong ito ay Pasko ng muling pagkabuhay. Kaya pakisabi sa mga katabi, namamasko po. Mayroon po ba kayong papasko? Wala. Ako po namamasko ako sa inyo. Pero ngayong araw na ito, ang nagbibigay ng regalo ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. At anong regalo ng ating mahal na poong Jesus Nazareno? Regalo niya yung kanyang buhay na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan.
Yun yung pinakamahalagang regalo na ibinigay ng pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili sa krus. Binuksan niya yung pintuan ng langit para sa ating lahat. Kaya mayroon pa rin po tayong papasko mula sa araw na ito. At ito'y naway tanggapin natin, pangalagaan at palaguin sa ating mga buhay habang tayo ay naglalakbay pa sa mundong ito. Kadalasan po, di ba, kapag mga mahal na araw, ito yung mga panahon na talagang tayo ay nagsasakripisyo, tayo ay nagpupunta sa mga kumpisalan, tayo ay nagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang tanong sa atin ngayon, ngayong tapos na yung mga mahal na araw, ngayong tapos na nasamahan natin yung ating Panginoon sa kanyang pagpapakasakit at pag-aalay ng kanyang buhay, ano na ngayon yung dapat nating gagawin? Babalik na po ba tayo sa dati? Ay, tapos na yung mahal na araw, babalik na ako sa mga kasalanan ko. Sa next mahal na araw na lang ulit ako magsisisi. Mga minamahal kong mga kapatid, ang unang paanyaya po sa atin na matapos masamahan yung ating Panginoon nung kanyang mga pagpapakasakit, samahan din natin siya sa muli niyang pagkabuhay at manatili na tayo sa magandang buhay na kanyang ibinibigay. Ngayon po yung paanyaya sa atin, manatili na tayong mabuti, manatili na tayong tapat, manatili na tayong nagmamahal at nagpapatawad, manatili na tayo sa katuruan ng ating Panginoon. Dahil itong mga bagay na ito, yung magpapanatili sa ating mga buhay, ng buhay na walang hanggan. Huwag na po tayong bumalik sa dati nating mga buhay. Huwag na tayong bumalik sa mga dati nating pagkakasala. Magbago na tayo ng ating daan. At ang ating sundan, yung daan ng ating Panginoong Hesus. Kaya pakisabi po sa katabi, huwag ka nang bumalik sa dati. Ayan. Huwag ka nang maging masama. Manatili ka na sa kabutihan. Yun po yung napakahalagang paanyaya sa bawat isa sa atin. Manatili na tayo kay Jesus. Kanina po may napanood akong isang bata. Iyak siya ng iyak. Tapos sabi nung nanay sa kanya, bakit ka ba umiiyak? Ano bang nangyari? May nangyari bang masama? Sabi nung bata, may na-realize daw kasi siya habang siya ay nagdadasal. Iyak siya ng iyak. Sabi ng nanay, ano yung na-realize mo? Ano yung nalaman mo? Si Papa Jesus daw, nag-sacrifice ng sarili para sa ating lahat. Yung ating Panginoong Jesus Nazareno, nagsakripisyo daw ng kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya siya iyak ng iyak. Alam nung bata yung sakripisyo ni Jesus. Alam niyang hindi karapat-dapat yung sakripisyo ni Jesus. Kaya siya iyak ng iyak. Kasi para sa kanya, hindi nararapat na danasin ng ating Panginoon yung pagpapakasakit na ganoon. Pero kanyang tinanggap para lamang daw bigyan tayo ng buhay. Para lamang daw tayo ay mabuhay, nagsakripisyo yung ating Panginoon. Kaya ang tanong ng nanay, anong dapat nating gawin? Anong dapat mong gawin? Sabi niya, kailangan kong mag-thank you palagi sa ating Panginoon. Kailangan kong mag-thank you palagi kay Jesus dahil nag-sacrifice siya ng kanyang sarili para mabuhay tayo, para magkabuhay tayo. Kailangan kong magpasalamat palagi sa Kanya. At ito po yung pangalawang imbitasyon. Matapos nating madaanan at makita at maalala yung pagbibigay ng buhay ng ating Panginoon, itulak nawa tayo nito para tunay tayong magpasalamat sa biyaya ng Kanyang buhay. At yung pagpapasalamat natin sa Kanya, itulak tayo para naman
tunay nating maiwanan yung ating mga pagkakamali at tunay na matanggap yung mahalagang biyaya ng Diyos na buhay na walang hanggan. Maliwanag na maliwanag po sa mga bata na mahalaga yung buhay ng Panginoon at yung mahalagang buhay niya, inalay niya para sa ating lahat. Kaya para sa Kanya, araw-araw siyang kailangang magpasalamat. Araw-araw na dapat maging mabuti. Araw-araw na maging dapat tapat sa ating Panginoon. Kaya ang pangalawang imbitasyon, pakisabi sa mga katabi, magpasalamat ka. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Dahil kung wala ang Diyos, wala po tayong lahat dito. Kung wala yung pag-aalay ng poong Jesus Nazareno, hindi natin makakamit yung kaligtasan. Ngayong araw po, simula kagabi, nung ipinagdiriwang po yung Easter Vigil, nagsimula po yung simbahan na napakadilim. Isang paalala po na hanggat wala yung Panginoon sa ating mga buhay, kadiliman yung ating karanasan. Nasa kadiliman tayo hanggat wala ang Panginoon sa ating mga buhay. At totoo naman po, maraming mga pagkakataon sa ating mga buhay na makakaranas tayo ng kadiliman. Bakit? Dahil pilit nating inaalis yung Diyos sa ating mga buhay. Dahil pilit nating iniiwanan at pinagpapalit ang Diyos sa ibang mga bagay sa mundong ito. At kung minsan naman, hindi naman talaga maiwasan na makaranas tayo ng kadiliman dahil sa mga masasakit na pangyayari sa ating mga buhay. Sa katunayan po, isa sa mga pinakamadidilim na nangyari sa aking buhay ay nung panahon na nung namatay yung aking tatay. Sa katotohanan po, sa aming pamilya, ako po yung unang nakaalam na wala na si Papa. At sabi nung aking tita, ikaw yung magsasabi sa nanay mo at sa mga kapatid mo. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano sasabihin. Mas gusto ko lang manahimik na lamang. At totoo, ginawa ko nanahimik ng ilang araw. Wala akong gustong makausap. Nagtatampo ako sa Diyos. Nagtatago ako sa Diyos. At nung handa na akong makipag-usap sa ibang mga tao, meron pong isang pari, kinausap po ako. Ang sabi niya sa akin, marahil sa karanasan mo ngayon, ikaw ay sobrang nalulungkot, sobrang nanghihinayang, sobrang nasa kadiliman, dahil alam ko na gusto mo na makita pa ng iyong tatay yung iyong mga magiging tagumpay sa mundong ito. Yun naman po yung isang pinanghihinayangan natin, di ba? Kapag nawalan tayo ng mahal natin sa buhay, hindi niya na makikita yung ating mga makakamit na pangarap dito sa mundong ito. Pero sabi ng pari sa akin, oo, wala na siya dito sa mundong ito. Pero nakakatiyak ako na napakaganda ng kanyang upuan sa kalangitan, patuloy na nakikita at nababantayan yung iyong mga tagumpay, pagsusumikap sa mundong ito. Nakikita pa rin niya dahil kasama niya na ang ating Panginoong Hesus. At dahil sa sinabing ng paring iyon, nagkaroon ng pag-asa at liwanag yung aking buhay. Natunay nga na hindi sa kamatayan natatapos yung ating mga buhay. Dahil muling nabuhay si Jesus, tayo ring lahat, binigyan niya ng biyaya ng muling pagkabuhay. At matatapos yung buhay natin sa mundong ito, pero hindi magtatapos sa buhay na walang hanggan. At ang mga taong tapat at nananatiling tapat sa Kanya, magkakamit nito ng magandang buhay na Kanyang inihanda sa kalangitan. Kaya ano pong na-realize ko nung panahon na iyon? Sa ating buhay, kapag tayo ay napupunta sa kadiliman, ang kadalasang nangyayari sa atin, nagtatago at lumalayo sa Diyos.
At unti-unti na talagang nawawala yung liwanag ng ating pananampalataya. Inihahalin tulad ko po ito kapag ako yung nagbibinyag. Kapag nagbibinyag po ako, ang isa sa mahalagang simbolo na ibinibigay sa mga bibinyagan ay ang liwanag ni Kristo na kinukuha mula sa Paschal Candle. At ano pong nangyayari pag panahon na ng pagbibigay ng liwanag? Bibigyan sila ng liwanag mula sa Paschal Candle at kung minsan kapag naglalakad na sila pabalik sa kanilang mga lugar para liwanagan ang mga kandila ng mga iba pang mga ninong at ninang, kadalasan namamatay ito. Kasi nahanginan o iba pang mga kadahilanan. At anong imbitasyon ko sa kanila kapag nawawala yung liwanag ng kanilang kandila? Bumalik lang kayo sa pinagkuhaan ng liwanag. Bumalik lang kayo sa ating Panginoon na sinisimbolo ng Paschal Candle na ito. At sa malaking pagtanaw po sa ating mga buhay, ganon din nawa yung ating gawin na kapag namamatay yung liwanag ng ating pananampalataya at nakakaranas tayo ng kadiliman sa ating mga buhay, huwag tayong tumakbo papalayo sa Panginoon. Bagkus siya yung ating takbuhan, bumalik tayo sa Kanya, kumuha ng liwanag, kumuha ng pag-asa. Para tayo naman, katulad niya, maging tagapagdala ng lakas at pag-asa sa ating mundo. Ito po yung imbitasyon ng muling pagkabuhay ni Jesus. Nagdala siya ng liwanag sa kadiliman ng ating mga buhay. Nagdala ng kaligtasan sa kabila ng kawasakan na ating naranasan dahil sa kasalanan. Yung imbitasyon po, yung ating Panginoon na buhay, namatay at muling nabuhay para sa ating lahat. Ngayong panahon ng muling pagkabuhay, ngayong panahon ng Easter, ang imbitasyon po para sa ating lahat, tayo naman ay mabuhay para sa Kanya. Dalhin natin yung liwanag ng Panginoon sa bawat araw ng ating mga buhay. Magdala tayo ng lakas at pag-asa sa mundong ito. Ituro natin yung iba kung saan sila makakakuha ng lakas at pag-asa kapag yung kanilang mga buhay ay nasa kadiliman din. Pinapaalala po ng muling pagkabuhay na hindi natatapos sa pangit ang mga buhay ng mga tapat sa Diyos. Ang mga taong tapat sa Diyos, matatapos ang buhay sa kagandahan dahil ito ay magwawakas sa piling ng ating Poong Jesus Nazareno, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo'y nalibing kasama niya noong tayo'y binyagan, upang kasama rin niya, tayo'y makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo'y makapangangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang tayo'y makapamuhay bilang matapat at maasahang kaanib ng Kanyang angkan, pakisagot ninyo itong 3 katanungan. Para kayo'y makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman ay itinatakwil ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon na may ating harapin ang ating pananampalataya, kung tayo'y makapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal na anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa Kanyang kabutihan
pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan. Pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at lumikha ng langit at lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang kanyang katwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa kanyang pagmamahal, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus na matay inilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanan ng Ama, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo'y makapangangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo, at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal, upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Hesus, pakisagot ninyo ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan, kayo ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos, na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan. Noong tayo'y muling isilang sa tubig at Espiritu Santo, tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po, dadako tayo sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, sa maluwalhating pagkabuhay ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng karangalan bilang tunay na mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Kaya naman buong pagtitiwala tayong umaasang pagkakaloob niya ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Maging matatag nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono sa kanilang pananampalataya kay Kristong muling nabuhay at maipahayag nawa nila ang pananampalatayang ito sa buong mundo hanggang sa maluwalhating pagbabalik ng Panginoon. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Sa mahiwagang pamamaraan ng Espiritu, magkaisa nawa ang mga pinuno ng mga bansa sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pakikibaka laban sa kahirapan, at pagtataguyod sa karangalan at karapatang pantao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Pakinabangan nawa ng mga dukha, mga may sakit, mga nagdurusa sa iba't ibang paraan, at mga biktima ng karahasan, ang mga pagpapalang bunga at kaloob ng muling pagkabuhay ni Kristo tungo sa mabuting pagbabago ng kanilang kalagayan. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tanggapin nawa ng mga minamahal nating mga yumao ang walang hanggang kaligayahan at kapayapaan sa piling ng Diyos na muling nabuhay. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, ibuhos mo sa amin ang masaganang bunga ng pagtatagumpay sa kamatayan ng iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdidilig.
iniwan. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libigan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan na iniwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay. Ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maapong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspasin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Ang ngalan mo, mapasa amin. Ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Nazareno, Hallelujah, mapanangit na sugong. Hallelujah, ay naglingkod na tunay. Hallelujah, hanggang sa siya'y mamatay. Hallelujah. Ang Diyos ay nalugod. Hallelujah. Sa kanyang abang lingkod. Hallelujah. Si Jesus Nazareno. Hallelujah. Hanggang sa buong
Hallelujah. Binuhay niya si Kristo. Hallelujah. Ang pag-asa ng tao. Hallelujah. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mong lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ang Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, nawa mabuhay na tayo para kay Jesus Nazareno. Manatili na tayo sa kabutihan, manatili na tayo sa kaayusan. At kung dumating yung mga panahon na tayo ay mapunta sa kadiliman, bumalik lang tayo ng bumalik sa Kanya upang mabigyan niya tayo ng liwanag, ng pag-asa at ng lakas na makabangong muli sa ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito, ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, kayo naway pagpalain ng makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanya nawang ipagsanggalang kayong nagdiriwang ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Paspasin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Hesukristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuan namin, paralo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krusong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro